Magandang gabi po sa bawat isa, sa lahat ng sumusubaybay sa ating We Have Life at sa mga nandito sa church. Ayan, so magandang gabi po. Nakakahan na. Ako po yung nataasan mag-share ng Word of God sa oras na ito. So salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na binigyan ako ng chance. At kinakabahan. So, ang lahat po ay inaniyahan ko po makipagbukas sa Exodus chapter 17 verse 8 to 16. Exodus chapter 17 po, 8 to 16 po. Exodus chapter 17 verse 8 to 16. Naglaroon pa ang mga Israelita sa Refidim, sinalaki sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moses kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at makipaglaban kayo sa mga Amalekita. Tatayo ang bubukas sa ibabaw ng burol habang hawak ang baston ng inilutos ng Diyos ng dalhin ko." Kaya nakipaglaban sina Josue sa mga Amalekita ayon sa inilutos ni Moses. Habang sina Moses sa araw ng burol umakyat sa burol. At habang makataas ang kamay ni Moses, nanalo ang mga Israelita. Pero kapag ibinababa niya ang kanyang kamay, nanalo naman ang mga Amalekita. Nagpandang muli ng alay ng kamay ni Moses, kaya kinuha nila Aaron at Hur ang isang bato at pinaupuroon si Moses. Itinaas niya Aaron ng isang kamay ni Moses at ganoon din ang ginawa ni Hur sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. Kaya natalo din na Josue ang mga Amalekita. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moses, "Isunod ko ito para hindi makalimutan yung paalam mo ito kay Josue. Uubusin ko ang lahi ng mga Amalekita." Gumawa si Moses ng altar at tinawag niya ito ang Panginoon ng aking bandila ng tagumpay. Sinabi niya, dahil sa itinaas ng mga Amalekita ang mga kamao nila sa trono ng Panginoon. Patuloy na makikipaglaban sa Amalekita ang Panginoon magpakailanman. Amen. Let's pray po. Yes, Lord, Heavenly Father, thank you, Lord, sa kalito, Panginoon, na dinamo mo ang bawat kasama. Salamat sa pagkakataong ito na muli, Panginoon, ay nabigyan ka namin ng kapulihan ng pagkalatihan sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin namin sa iyong mga salita, ito ang patuloy na maipahayag ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang maipahayag sa oras nito, Panginoon. Patuloy mo kami turuan sa pamamagitan ng salita, Panginoon. Patuloy mo kami ikay ng aming pananampalataya, ang aming pamumuhay bilang isang Kristiyano, Panginoon. Salamat naman, salamat sa iyong mga salita na alam namin, Panginoon, na ito ay magbibigay sa amin ng paalala, Panginoon, kung ano ba yung dapat namin gawin, kung ano ba yung dapat namin pamumuhay bilang isang Kristiyano, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pinakamataas sa papuri at pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ito pong, since this week po, ang pinakang preaching po yung Pastor Shikanes about prayer, diba po? So, pinili ko po itong preaching ni Pastor Philip last April 20, 2020. May date pa talaga. So, di ba po napaka-familiar ng story about Israelite versus Amalekites, diba po? So, ang title po ng ating share ngayon is Victory from Prayer. Amen? So, dito po yung Exodus chapter 17, ito pong laban ng mga Israelita sa mga Amalekite. Ito po yung first war of Israelite after nilang mag-Exodus, di ba po, from slave in Egypt. Di ba po, ilang years po sila naging slave? Ako tinatawanin mo po. Ilang years po sila naging slave? 430, di ba po? 400 years sila naging slave ng mga Israel. So that, after nilang mag-Exodus, di ba, they read the cross naman, Red Sea, di ba po? And then, nagkaroon po sila ng, didala sila ng Panginoon sa wilderness, and then dito po, sa chapter 17, ito po yung first war ng mga Israelite. Di ba po, alam naman po natin, ang war is between one nation to another nation, or one nation. So po yung sinasabing war. Di ba po? So ngayon, kung nababalitaan natin, meron pong dumaranas po ang Israel
Diba po, nandala po silang war from Hamas, diba po? So, we must pray for them po, patuloy natin panalangin po ang mga Israelita. So, una po, kailangan natin malaman who is Amalek or Amalekites. Lagi pong tinuturo sa atin, di ba? Lagi sinasabi ng Pastor Shikain na before we start talaga sa pinaka-point ng ating sharing, dapat kailangan natin malaman yung background. Sino ba yung mga Amalekites? Sino si Amalek? Yun na lang, Amalek na lang, hindi Amalekites. Who is Amalek? Diba, si Moab and Ammonites, saan po siyang descendant? Descendant of? Sa mga Lord. How about Amalek or Amalekites? Saan po silang mga, saan po descendants sila? Alam niyo po? Nami-mention po lagi din Pastor Shikain po dapat kailangan natin tandaan yung mga backgrounds. So Amalek is, or Amalekite is from descendant of Esau. Sino po si Esau? Esau. Sino po si Esau? Yes, brother of Jacob. And then si Jacob, di ba, sa kanya nagmula po yung mga Israelite. So, ito pong Amalekites, makikita natin yun sa, hindi ko nababasahin sa Genesis chapter 36, verse 12. Yun po yung ibig sabihin, the grandson of Esau. So, yung Amalekites is from the descendant of Esau. And then, Israelite is from the descendant of Jacob. Yeah. So, sila po yung magkapatid. Si Jacob at si Esau. So, yun po, Amalek is from that descendant of Esau, which is the grandson of Esau, si Amalek. So, di ba po, dito po, ito yung unang war po ng mga Israelite. And then, sinasabi po dito, di ba po, sila po yung, sorry po, di ba po, after nila ng, na dinala sila ng Panginoon sa wilderness, naranasan po nila yung war between the Amalekites. And then, sila po yung mga sinasabi nila, kung sa mga unbelievers, meron silang sinasabing best enemy. So sa Israelite din po, sila yung parang best enemy po ng Israelite, yung mga Amalekites. So, sabi po dun sa preaching ni Pastor Philip, yung Amalekites or Amalek is like a picture or symbolic of our, ano daw po? Old sin. O old sin nature. Di ba po? Old sin nature. So, nung tayo, di ba po, nung naging Christian na po tayo, or inaccept na po natin si Jesus Christ, meron po, God gave us a new nature. So, yung una po, di ba, yung old sin, yun po yung Amalekites. And then, makikita po natin sa Galatians chapter 5, verse 17, yung new nature na binigay sa atin ng Panginoon po, yun po yung, ano po? Nung tinanggap natin si Kristo, yung po, nung wala pa tayo sa Panginoon, ginagawa natin na new life. Ano po yung binigay sa atin ng Panginoon? Spirit of God, or the Holy Spirit. So, yun po yung sinasabi, new nature. Naging Christian na po tayo, naging believer na po tayo, we receive Holy Spirit. Di ba po? Di ba po? Kaya nga po tayo nakakatayo pa. Kaya po tayo nakakapag-pray pa. Kaya po tayo nakakapag-worship pa. It's because of the Holy Spirit. Amen? So yung old sin is symbolized of Amalekites, and then the new nature, yung old nature is Amalekites, and then the new nature is the Holy Spirit or the Spirit of God. Amen? So ito pong Amalekites, sila po talaga yung unang naging halawan po ng mga Israelita. And then kung babasahin po natin kung napaka-familiar ng story na ito, di ba po, ano po yung nangyari dito? Ano po yung before sila makalaban nila ang Amalekites, di ba po, behind of it, meron pa pong nangyari. Di ba po? So, paano po natin malalaman, di ba? Na-mention ko na po is Amalekite. And then, paano po natin malalaman na nag-appear na po yung Amalekites? How? Paano po natin malalaman when did appear Amalekites? O yung old nature natin, yung dati natin kasalanan, paano nag-appear daw po? Di ba po din po sa chapter 17, 1-7, di ba po, 1-7 po ba to? Nung time po na uhaw na sila, pagod na po yung mga Israelita, and then ano po ginawa nila, nag-complain sila kay Moses.
Di ba po? And then, it began, di ba, nag-attack na po yung Amalekite. So, ganun din sa buhay natin. Once na tayo po ay maraming complaining sa buhay natin, marami na nangyayari sa buhay natin, mga pagsubok sa buhay natin, talagang complain na tayo sa leader natin, sa mga nasa paligid natin, doon naging start po na mag-attack po yung si Amalekite. Di ba? Yung Amalek sa buhay natin. So, kailangan maging wise po tayo. Kailangan natin malaman, di ba po, kadalasan po kasi kapag meron tayong problema talagang, ang una natin iniisip, ibiniblame natin sa ibang tao. Pero ang wise people, iniisip natin, ano ba yung naging bunga or naging cause ng problema na yun. Di ba dito po sa chapter 7, kung titingnan po natin, di ba, nag-complain yung mga mga Israelita kay Moses. Di ba po? Yung mga tao, yung mga Israelita, they focus complaining against Moses. But ano po yung ginawa ni Moses? Napakaganda ng puso ni Moses, di ba? Nalaman niya o naintindihan niya kung ano po talaga yung problema at ano yung dapat niya gawin. Di ba po? So nakita po natin dito yung problema ng mga Israelita, di ba? Uhaw na uhaw sila, nagreklamo sila kay Moses. Di ba po? Kasi kung iisipin po natin talaga hindi naman yung kasalanan ni Moses. Di ba po? Kung iisipin natin sila ay nasa wilderness, nasa desierto. Siyempre, kulang ang tubig talaga sa desierto at mahirap ang tubig. Pero ang ginawa ng mga Israelite, nagreklamo sila kay Moses. Pero napaka-wise ni Moses. Nalaman niya na ang problema ay kailangan natin idalhin sa Panginoon. So no need to blame other people for our problems. Sa mga sitwasyon natin sa buhay natin. Ang gawin natin, like Moses, ibinigay na sa Panginoon. Anong ginawa po dito ni Moses? Makikita natin, di ba? Sa verse 4, sa chapter 17, verse 4. Ano pong ginawa ni Moses? Humingi ng tulong. Ano? Paano humingi ng tulong? Cry out. Amen? Cry out to God. Diba po? Kung tayo po, diba? For example, ako po leader. Meron pa ako mga disciple. Kung nakikita ko yung mga disciple ko na, sabi nga lagi pinapaalala sa akin ni Pastor, diba? The more na umunti yung prayer natin, umunti yung ating mga disciple, maraming nang nag-stop mag-attend na prayer meeting, the more na dagdagan daw po natin yung prayer natin. Like Moses, the more na nagreklamo sa kanya yung mga Israelita, the more na lumalapit nag-cry out siya sa Panginoon. Kailan huli tayong umiyak sa Panginoon? Kailan huli tayong sumigaw sa Panginoon, nag-cry out sa Panginoon para sa ating mga disciple? Tatandaan mo kung ba natin? Kaya po, nakakalungkot talagang yung itong mood na to, itong generation natin, parang ang hirap na umiyak sa Panginoon. Diba po? Dahil, na tayo parang naku-cover na tayo ng sin natin. Tapos naku-overcome pa tayo or naku-overpower tayo ng mga situation natin. Yung mga problema natin, yung mga hardship natin sa buhay natin. Kaya nahihirapan tayo mag-cry out sa Panginoon. Nakapokus tayo sa problema. Diba po? Nakapokus tayo sa mga tao na nakapaligid sa atin. Diba? Sabi, ayaw ko nang mali ng church kasi nandun naman yung mahinis lang ako. Maka-auto-focus sa worship. So, ibig sabihin, hindi si Lord ang pinupuntahan natin sa church. Ang pinupuntahan natin, yung mga tao dito sa church. So, napaka-importante. Malaman natin, maunawaan natin. Di ba po? Ngayon, di ba, ano yung pagkakaiba ng problema sa pagsubok? Anong pagkakaiba? Spelling. Diba? Pronunciation. Alam ba? Anong pagkakaiba ng pagsubok at problema? Sige nga po. Spelling? Yung problem, pinapa-stress ka. Pero yung pagsubok, challenge ka. Challenge. Amen. Ano pa? Simpleng word na pwede natin sa problem and pagsubok. Problem? Yung problem, sometimes tayo yung gumagawa. Tao ang gumagawa ng problema. Pero yung pagsubok is from Amen. So we must check. Diba yung nararanasan natin sa buhay natin, ito ba is from the Lord or ito ba is caused by me?
Gawa ko ba ito? Di ba po, napaka-importante yun. Di ba po, dito makikita natin talagang ang ginawa ni Moses bilang isang leader, talagang bilang isang mga leader, talagang maging model tayo sa mga disciples natin. Pero kung nakikita ng disciple natin na hindi tayo kumikilos, hindi tayo nagpipray, wala tayong prayer everyday, paano pa natin masasabihin yung disciple natin, mag-pray ka, mag-pray ka. Kung tayo mismo mga leader, hindi tayo nagpipray. Kung tayo mismo leader, hindi natin dinadagagan yung prayer natin. Paano natin masasabi sa mga disciples natin, pray more, 3 hours. Mag-pray ka ng 3 hours, 2 hours. Pero kung ako mismo, hindi ako nagpipray na 3 hours. Di ba? Kailangan nag-start sa leader. And then after, kapag nakita ng disciples natin ang kumikilos tayo, and then, yung mga disciple natin, magpa-follow sa atin. Di ba? Kung ano, sabi nga, di ba? Kung ano yung puno, ganun din yung bunga. So kung tayo mga leader, tayo mga puno, yung ginagawa natin, di ba po yung ginagawa natin, we invest in prayer, syempre yung mga disciple din natin, magiging babad sa Panginoon. Hindi kaya talagang, sa ngayon po, laging sinasabi ni Pastor Shikanya, we are lack of prayer. Kung konti na lang po, or mabibilang natin sa ating mga daliri, ang umiiyak sa Panginoon. Ang nagkakarayang sa Panginoon. Di ba, minsan po, sabi niya, nabanggit niya, nag-murmuring na lang tayo, parang nag-speaking tayo na parang lutang yung ating isip. May mga ganyan pagkakataon. Kahit ako din po, aminado din po ako yung mga ganyan pagkakataon ako na parang nag-speak na lang ako na parang lutang yung isip ko. Diba po? So, kailangan hindi po ganun tayo. Dapat hindi ganun yung puso natin, dapat hindi ganun yung mind natin. Amen? Dapat nakapokus po tayo. Meron tayong goal. Kung ito yung goal natin, isang goal natin, dapat nakapokus yung mind natin, nakapokus yung heart natin doon sa goal. And then, diba, once na nakapokus yung mind natin, yung heart natin sa goal natin ngayon, diba, mangyayari. Magkakaroon na successful sa goal natin. Amen? So we must, sabi ni Pastor Ashken, diba, we must, kailangan natin dagdagan yung prayer natin, kailangan natin mag-cry out sa Panginoon. Like Moses, diba, sabi nga, nagkaroon ng taggutok or uhaw sa mga Israelita and then he cry out to the Lord. Diba, as a leader, diba, sabi nga ni Pastor sa preaching na, as a leader, we must turn our disciples or our follower to God in prayer. Through prayer. Kailangan natin, dinadala natin sila sa panalangin. We must push our heart or our spirit to cry out to the Lord. Amen? We must be a good example to our disciples. Pangatlo, diba una, who is Amalekite, and then pangalawa po, when did appear Amalekites, and then number 3, the last one, how to overcome the Amalekites. O paano natin mapapagtagumpayan yung problema, yung situation natin sa buhay natin. How to attack or how to defend sa attack na ni Amalekite sa buhay natin. Diba po? Talagang sabi nga po, diba, sa Galatians chapter 5, talagang magkalaban yung flesh natin at yung spirito ng Panginoon. Everyday yan, nagbabattle. Kaya everyday meron tayong spiritual battle. Pero kung everyday wala tayong prayer, paano natin ma-overcome yung spiritual battle natin? So we need prayer every day. Amen? Para ma-overcome natin yung spiritual battle natin. Para ma-overcome natin yung attack ng Amalekites. Amen? So how to overcome? How to overcome them? Diba dun sa 1 Samuel chapter 15, verse 1 to 3. Let's see. 1 Samuel chapter 15, verse 1 to 3. 15 ba ito? Sabi po ito, sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako noon ng Panginoon para kahiran ka ng langis at ipakita sa mga mamayan ng Israel na ikaw ang pinili ng hari. Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Ito yung mensahe ng Panginoon kay King Saul. Ako ang makapangyarihan ng Panginoon, paparusahan ko ang mga Amalekita dahil sa pagsalakay nila sa mga Israelita.
nang inilabas ko sila sa Ehipto. Salakayin niyo ang mga Amalekita, lipulin niyo ng lubusan ng lahat ng naroroon, patayin niyo silang lahat, mga lalaki, babae, bata at mga sanggol, pati na rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelo, at mga aso. What God said to King Saul? Ano sabi ng Panginoon? Totally destroyed. Not 90%, 100% destroyed. Dapat walang ititira. Diba po? Kaya yung nangyayari po sa Israel, diba po? Yung ginagawa ng mga Hamas, diba? Total, isa din po ang Palestine na hindi po na sakop ng mga Israel. Kaya ngayon, sila yung nag-a-attack sa mga Israelita. So, ano sa putos ng Panginoon? Kaya napaka-importante yung 100% obedience sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon kay Samuel, kay King Saul? Totally destroy yung mga Amalekites. Pero hindi nila, di ba, hindi niya po pinatay. Even yung hari ng mga Amalekites, and then yung mga flocks na pwedeng mapakinabangan, hindi pinatay ni Samuel. Kaya napaka-importante. Saul, di ba? Kaya di ba po, napaka-importante talaga yung full obedience natin sa Panginoon. Yung full obedience natin sa leader natin. Di ba po, sabi nga, hindi importante kung 90% ang nakasunod. Ang importante is dapat 100%. Di ba po, kung 90% ibig sabihin, hindi ka pa rin nakasunod. Di ba po, kailangan fully naka-obey tayo sa instruction. Amen? So, ano po yung how to overcome? Destroy. Alisin natin. Di ba po, alisin natin yung Amalekites. Alisin natin yung old sin natin sa buhay natin. Di ba po, alisin na natin yung mga dati natin ginagawa. Kaya nga, nung tinanggap natin si Jesus Cristo, di ba po, sa buhay natin, nagkaroon na tayo ng new nature. So, dapat yung po yung naghahari. Yung dapat yung naghahari sa buhay natin, sa puso natin. Yung new nature, which is the Holy Spirit, not our flesh. But, kadalasan, pero po, mas nananaig yung gusto ng ating laman. So, paano natin malalabanan yung nais ng ating laman? Through prayer. So, we need prayer. We need to intercede. Amen? We need to intercede. Like Moses, di ba po, yung ginawa nila, kung si Joshua, di ba po, nakipaglaban sa mga Amalekite, hindi nila matatalo yung mga Amalekite. Di ba po, kung sila lang, nakipaglaban lang sila, hindi nila matatalo yun. Pero kung ginawa nila Moses, ni ni Aaron at ni Moses, di ba po, nag-intercede sila, umakyat sila sa mountain. Di ba po, kung merong physical battle, merong spiritual battle. Ganun, partner dapat yun. Di ba, kung merong nakikipaglaban like Joshua, di ba, siya nakikipaglaban sa mga Amalekite, merong isang leader or merong tao na mag-i-intercede sa taong nakikipaglaban. Ganun yung unity. Dapat meron ganung unity like sa mga Israelite, like kay Moses. Di ba po? Being a leader, di ba po? Kailangan maging wise po tayo. Di ba po? Kailangan lagi natin unahin ay ang panalangin like Moses. Di ba po? Habang di ba po kung sabi ko nga po sa inyo kung si Joshua lang is hindi nila matatalo ang Amalekite, but through, di ba po, hindi dahil sa pakikipaglaban ni Joshua natalo nila ang Amalekite, but through prayer, through interceding of Moses, Hur, and Aaron, natalo nila ang Amalekite. Kahit sa atin, sa buhay natin, di ba po, hindi natin ma-overcome yung mga pagsubok natin, yung mga problema. Kaya napaka-importante yung, sabi ni Pastor Ashana, prayer and faith. Diba po? God can only move the mountain, but our prayer and faith can move God. Can work God. So napaka-importante yung panalangin. Diba? Kahit ng mga pastors, diba po? Kahit sinong man of God or woman of God, pwedeng ma-fall down, diba? Pwedeng magkasala. Kaya napaka-importante, especially to all leaders, kami mga leaders, we need backup prayer from our disciples. Diba po? So, kailangan, tandem. Diba mo, leaders to disciples. Kailangan merong tandem ng prayer.
Hindi lang puro leaders ang mag-pray, dapat meron din prayer po ang mga disciples. Kung meron tayong mga disciples or meron tayong mga co-disciples na nawawala dito sa prayer meeting, not only the leader ang mag-pray, but also yung ibang mga co-disciples. Kailangan meron tayong parang unity in prayer. Diba? Ang corporate prayer can have a successful, diba? Kung meron tayong corporate prayer, kung meron tayong sama-sama panalangin, diba? Lagi diba kung merong mga nangyayari or merong mga urgent prayers si Pastor Billy, diba? Lahat pinapagather niya, lahat pinapapunta niya, pwede kayo, pray kayo. So, pero dapat immediately, dapat sunod po tayo. Pero minsan ang hirap tumayo. Diba? Ang hirap makasunod. Kasi minsan masakit ang ulo. Dito, kanina ko, anong sinabi ko ni Pastor Shikaina, talagang sobrang bigat ng aking pakiramdam kasi puyat ko ako kanina madaling araw. So, sobrang bigat ng pakiramdam ko. So, sabi ko, ano sasabihin ko? So, sinabi ko, yes po, Pastor. Yun naman na lang yes po, Pastor. Naalala ko yung preach ni Pastor, di ba? The more na tayo, parang inaantok, ayaw mo mag-pray, parang the more na inaantok tayo, the more na tayo mag-pray. Di ba po? Amen? So, huwag natin idahilan yung sitwasyon natin sa Panginoon. Kasi pagharap natin sa Panginoon, hindi na makakapagdahilan sa Panginoon. Amen? So, kailangan, we must really obey. We need prayer. We need to intercede sa bawat isa. Amen? So, focus, sabi ni Pastor, to be a better leader, we must go to the mountain. Meaning, we must go to in prayer. As we start to pray, we must have faith. We must declare, we believe na mangyayari yun. Diba po? So, sabi ni Pastor, you can have a tears in prayer. So, yun yung nawawala sa akin. Kahit ako po, yun na rin po yung nawawala sa akin, yung tears in prayer or cry out to God. So, sa prayer po natin, sabi nga po, useless po yung 1-hour prayer natin kung hindi natin nakita ang Panginoon. Kung hindi po tayo nakapunta sa deep prayer. Diba nga sabi nga, Pastor, important, kung 10 minutes na yun, namin mo yung Panginoon, mas importante yun kesa sa 1-hour prayer. Amen. So sa prayer po natin, huwag po natin hayaan, maging murmuring lang po tayo, parang tayo mga Mormons na talaga nag-mormon na. Kailangan yung prayer po natin, kailangan i-desire po natin na mamit natin ang Panginoon. Na mamit natin ang Panginoon. Kahit na hindi 1 hour na mamit natin ang Panginoon, kahit 10 minutes or 20 minutes, 30 minutes, kailangan magkaroon tayo, pumasok po tayo doon sa deep prayer. Kaya sabi na po ni Pastor, ano ba yung sabi ni Pastor? Loss mainly comes from the lack of prayer. Kaya marami daw po, aminado po ako doon, kaya maraming nawawala sa mga disciple ko, yung mga dati kong disciple, it's because of prayer. So yun po yung reason. Kaya maraming nawawala ng mga disciples po natin, it's because we are lack of prayer. So victory is always comes from prayer. So we need prayer. Kung ang susi ng victory is prayer. So we need to pray. Sabi nga, gaano po ka-importante yung prayer? So, kadalasan po, di ba po, kadalasan yung prayer po natin. Dati po nung wala pa yung mga bagong, yung mga youth dito, pag mag-pray po talaga kami as in, nakaluhoy po kami, hindi po kami naka-Indian seat. Kasi pag Indian seat, makakatulog ka talaga. Yes po, talagang makakatulog ka. Ang tinitrain po sa amin dati yung pastor na wala pa po kayo, yung iba, talagang luhod daw, luhod. Kung talagang sumasakit yung tuhod mo, tayo ka. Kapag galaw-galaw mo yung katawan mo, kasi the more na naka-steady lang tayo, the more na talagang aantukin po tayo. Pero kapag ginagalaw natin yung katawan natin, kasi yung katawan natin nakakonect sa mind natin, di ba po? The more na ginagalaw natin yung katawan natin, the more na nagsasalita tayo, nagsashouting tayo, the more na nagigising yung spirito natin, nagigising yung katawan natin. So kailangan natin, napaka-importante sa prayer natin, kailangan ilipat natin yung kamay natin. Madalas hindi na, di ba po, hindi na tayo nakakataas ng kamay sa Panginoon. Kahit sa worship, ang hirap ng tumaas. Di ba po? So, kailangan i-move natin yung body natin. Di ba po, i-move natin yung body natin. I-galaw natin yung katawan natin. Kung inaantok tayo, di ba po, luhod tayo. Or kung hindi naman luhod, kung masakit yung tuhod natin, tayo po tayo. Tayo natin, di ba, sa pastor, nag-ano sa
So, minsan umaano siya, tumatalon-talon siya pag minsan sa prayer, di ba po? Di ba po ganun? Para gisingin natin yung spirito natin. Di ba po yung spirito natin natutulog? Kailangan natin gisingin. Kailangan tayo sa prayer natin. Di ba meron bang bagay na patulog-tulog? Di ba kung patulog-tulog na, paano mo overcome yung, di ba po, paano ka makakalaban sa kaaway? So, kailangan gising tayo. Kailangan umipak tayo. Kailangan, hindi, natin. Ako minsan pag sa preaching talaga, kahit minsan, di ba, nanatok tayo, kinumbot ko talaga yung kamay ko, or yung, minsan ginaganon, pinapasimple ko yung, sis. Di ba, everything, may battle tayo, di ba? So, kailangan natin gisingin, kailangan natin gumawa, kailangan natin kumilos, kailangan natin i-move yung body natin, kailangan i-lift up natin yung hands natin, kailangan natin mag-shout, kailangan natin mag-crowd. Sabi nga ni Pastor, sound is powerful rather than worrying heart. So, mas na powerful kung tayo sisigaw sa Panginoon, kung igagalaw natin ang katawan natin para sa Panginoon. So, sa prayer po natin, huwag po natin kailangan na masayang yung 1 hour prayer natin. Amen. So, kailangan mamit natin ang Panginoon. Kailangan pumunta po tayo dun sa deep prayer. So, yun yung kulang sa atin. So, yun yung nagiging kulang sa atin. So, ngayon, ito yung pagkakataon natin na mapunta po tayo sa deep prayer. So, kapag nag-pray po tayo, kailangan meron tayong parang eagerness na mamit natin ang Panginoon. Pumunta po tayo sa intimacy. Di ba po, sa malalim na makikipag-usap sa Panginoon. And then, di ba po, pag nag-pray po tayo, hindi lang po tayo ang magsasalita. Di ba? The good communication is kailangan, di ba po, hintayin din natin na magsalita rin po ang Panginoon sa atin. So, bago matapos yung prayer natin, silent tayo, anin po natin yung message ng Panginoon. Hindi yung natapos na yung prayer, puro tayo sabi sa Panginoon. So, yung good way communication sa Panginoon is hinihintay natin yung mensahe. Amen. So, let's ask the Lord na ma-overcome natin lahat through prayer. Sabi nga, victory from prayer. Like Moses, di ba po, nagkaroon sila ng team ni Joshua. Di ba po, natahal nila yung mga Amalekites through prayer, through interceding. So, napaka-importante po yung prayer sa Panginoon. So, bilang mga leader, let's pray for our disciples. So, yung mga nawawala dito, ito po yung responsibility natin bilang mga leader. Kaya tayo mga leader, kailangan tayo mas gising. Di ba? Mas alive. Di ba? Pero kung tayo mga leader, hindi tayo alive. Talagang tutulog-tulog ang ating mga disciple. So, gising-gising po tayo. Katupin natin yung ulo natin, yung katawan natin, sa prayer. Amen? So, amen. So, huwag natin kong sayangin itong isang oras na ito sa Panginoon. Amen? Amen. So, let's pray po. Yes, Lord, Heavenly Father. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita namin na pag-aralan sa oras na ito, Panginoon. Salamat naman na patuloy na ito ay nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, ng encouragement sa bawat isa, Panginoon. Dalangin po, Panginoon, sa amin. Panalangin sa oras na ito, Panginoon. Ikaw pong patuloy na kumilos, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na maramdaman namin, Panginoon, maramdaman namin ang iyong presensya, Panginoon, sa aming panalangin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, Ama, na tunay nga po na kahit ano pong mga pagsubok ang nararanasan namin, O Diyos, alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tutulong sa aming, Panginoon. You will fight for us, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Ama, na sa bawat oras, sa bawat araw, ay patuloy mong ginagabayan ng bawat isa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, Ama, yung lalapit namin, Panginoon, sa ang buhay ng aming senior pastor, si Pastor Philip, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mo siyang ingatan at patuloy mo siyang pagpalain. Bless sa schedule, Panginoon, at marami po siya, magkaroon siya ng engaged preachings and mga meetings sa bawat mga Korean sponsors, Panginoon, sa bawat mga churches, Panginoon. Salamat naman sa buhay, Panginoon, ni Pastora Jo and ni Dr. Deborah, Panginoon, ikaw patuloy na mag-bless sa kanila, Panginoon, sa kanilang medical training, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na sila
Patuloy mo silang bigyan, Panginoon, ng wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Alam namin po yung ginagawa ni Pastor Philip, ni Pastor Joe, at ni Dr. Deborah is for the future of ACC, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, maging sa buhay ng aming pastora, Panginoon, sa pastora Shikay na, Panginoon. Dalangin po, Panginoon, patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, spiritually and physically, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Maging sa buhay, ihagod, Panginoon. We declare, Panginoon, complete healing, Panginoon. In Jesus' name, we declare complete healing kay Hagod, Panginoon. In Jesus' name, Magkakaroon kami, Panginoon, ng pananampalataya, magkakaroon ng kagalingan, Panginoon, sa buhay ni Hagod, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na through medicine, Panginoon, ay makatulog po ng maayos si Hagod, O Diyos. Salamat, Ama. Salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, patuloy mo kaming gabayan sa aming bawat araw na tatahakin namin, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, patuloy mo kaming palalahanan through your word, Panginoon, through your message, Panginoon. Salamat naman sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas sa papuri at pagsamba at pagdahilas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.